May mga lugar o pagkakataon na iniiwasan natin dahil sa panganib na dala ng mga ito. Pero paano kung ang harapin ang mga ito ang tanging paraan para matigil ang kasamaan o para mailigtas ang isang mahal sa buhay na inaakala nating matagal ng patay? Ganito ang minsan ay kinaharap ko. 35 taon na ang nakakaraan. Nasangkot pa man din ang mga kabarkada kong tulad kong hikers. Inakyat po namin ang Mount Makiling para sa isang misyon. Kung paano namin hinarap at napagtagumpayan ang mahirap at nakakakilabot na misyon na yun, ay hayaan niyo pong ilahad ko ang buong pangyayari. Ako po si Arvin. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Mahiwagat napakakintab na bolang kristal. Sabihin mo sa akin kung saan bundok na naman ang susunod naming aakyatin. Pwede na ba ang Mount Makiling? Hoy! Loko ka, Pilo! Pinagtitripan mo na naman yung kalbong ulo ni Jimbo. Komo ang sarap ng tulog ng tao eh. Lagot ka kapag nagising yan. Pagod pa naman ang taba-ching-ching na yan. Siya ang pinakapagod sa practice trekking natin sa burol kanina. Baka ibalibag ka na naman yan, sige ka. Shh! Basta, wag ka na lang kasing maingay, Bok. Kita mo, mamaya lang ipapakita na sa atin itong bolang kristal ang mapa ng susunod dating aakyatin. Oo, ito na pala, tingnan mo. Tumutulo na ang mahiwagang likido mula sa mahiwagang bunganga ng bolang kristal. Ilalantad na ang mapa sa unan. Yak! Kadiri! Siraulo ka talaga, Pilo. Laway talaga sa una ng mapa. Siraulo. Teka nga. Dahil sa kalokohan ni Pilo, ay naisipan kong gisingin si Jumbo. Ang ginawa ko ay malakas kong tinampal ang makintab nitong ulo na hinimas-himas ni Pilo. Hindi pala nagkakalayo ang mga edad namin noon ng dalawa kong kabarkada. Si Pilo ay kapares kong 35 anyos. Si Jimbo naman ay mas bata lang sa amin ng 5 taon. Dahil sa ginawa kong pagtampal ay kagad ngang nagising si Jimbo at nagulat na si Pilo. Ang kagad na nabungaran nito. Bahagyang nagdilim ang mukha nito. Ano ba, Pilo? Bakit mo ba tinatampal ang ulo ko? Ang himbing-himbing na tulog ko eh. Saka ang sarap pa naman ang kinakain ko sa panaginip ko. Pambira ka oh. Panira ka talaga eh. Tulad ng ano ba? Ha? Lechon baboy ba? Hindi. Ano? Lechon palito. Kaya heto sa'yo. Biglang inumbag ni Jimbo si Pilo. Ang patpating ko namang kaibigan ay tumalsik mula sa pagkakaupo sa gilid ng katring hinihiga ni Jimbo. Lumagapak ito sa sahig. Aray ko! Grabe naman yung kamay na yan. Daig pantroso ah. Saka hindi ako ang tumampal sa ulo mo ah. Yang si Bok Arvin ang tumampal sa'yo. Ang bihira ka. Bok, ipagtanggol mo naman ako. Ayoko mabugbog ni Pipoy Kalbo. Walang laban ng tulad kong si Palito sa kanya eh. Mamaya pisain ako niyan eh. Hoy! Anong palito ha? Correction! Si Tijay ka! Hindi ka si Palito! At Pipoy Kalbo ba talaga ako ha? Gusto mo ba ng isa pang umbag ha? Tatayo na sana si Jimbo para sugurin si Pilo na mabilis namang tumayo at humalikip-kip sa likuran ko. Ay, Diyos ko po, lumilindol. Katapusan na yata ng mundo mo, Carmen. Iligtas mo ako. Iligtas mo tayong lahat. Talagang wawakasan ko ng mundo mong papating ka para hindi ka napanira ng panaginip. Lilitkunin talaga kita kahit wala akong mapapala sa'yo. Uwe, litkunin mo ang sarili mo. Teka nga, makahanap nga ng pantuhog. Akala mo naman takot talaga ako sa'yo ha. Sa ating dalawa, mas duwag ka pa kaya. Ayun na, tignan mo may ipis. May ipis na papunta sa paa mo. Takbo, dali! Dali na! Si Jimbo ay nataranta naman na nagpalinga-linga sa banda ng paa nito. Makaraan ay tumakbo sa direksyon namin si Pilo. Kay Pilo sana ito, tangkan lulundag at magpapasalo.
Pero umiwas naman ang loko sa takot sa dambuhalang katawan nito. Kaya ay sa akin napayakap si Jimbo. Ipis! Nanang ko po, tulungan niyo ako! Ayoko matapuan ng ipis! Ah! Sabi na nga, Abi. Kay laking tao pero sobrang takot sa ipis. At sa akin talaga magpapasalo. Eh di nagkabali-bali ang mga buto ko. Walang isip ang loko. Ako naman, ng pagkakataon na yon, ay talagang nadaganan ni Jimbo nang pareho kaming bumagsak sa sahig. Sa bigat nito, kahit nasa loko naman sana, ay nawalan pa rin ako ng balanse. Aray ko! Loko ka talaga, Pilo! Ano? Hindi mo ba kami tutulungan dito? Ang bigat kaya ng taba-ching-ching na to! Puro ka talaga kalokohan eh! Ikaw kasi! Napapailing na tinulungan naman kami ni Pilo kahit halos hingalin nito sa paghila patayo kay Jimbo. Siraulo ka, Pilo! Sobra na ang pantitip po sa akin ah! Ano? Masaya ka na ba? Pati si Arvin tuloy nadadamay nang di naman dapat. Paano kung natuluyan siya sa pagkakadagan ko sa kanya? Sayang ang talino mo kung sa kalokohan mo naman ginagamit. Ikaw talaga lakas ng trip mo eh. Lolo. Parang simpleng joke lang naman ang ginawa ko kanina eh. Si Bok Arvin talaga ang tumampal sa ulo mo, no? Hindi ako. Ang kintab kasi ng ulo mo eh. Takaw tampal eh. Parang bolang kristal pa naman ni Madam Auring. Siya. Tama na nga kayo. Aray ko. Sakit na katawan ko. Para talaga akong dinaganan ng piso na. Kita mo na? Mas si Bok Arvin ang nagtitip sa'yo eh. Ako patagulang. Pero siya, pasimple nga pero lantad. Para ka raw pison. Naman eh. Bakit? Gusto ko bang maging ganito kataba? Saka, kaya nga ako sumama sa inyo sa trekking para pumayat ako kahit papano eh. Hindi para ganyan na pinagtitripan niyo ako dito. Pinagkakaisaan niyo pa talaga ako. Pabira kayo. O siya, oo na. Mali na kami. Teka. Tignan pala natin kung anong lugar ang lumabas sa mapa. Huh? Mapa? Anong mapa? Baka kalokohan na naman yan ah. Mabilis na nilapitan ni Pilo ang unan sa ibabaw ng katreng hinigaan kanina ni Jimbo. Basang-basa ito sa laway. Oh, heto nga po. Yay! Tignan nyo, nakikita ko na kung saan ang susunod dating aakyatin. Sira ulo, unang ko yan eh. Ikaw talaga puro kakalokohan. Nabibisit na ako sa'yo ha. Hindi nga, seryoso ako eh. Ito talaga. Nakikita ko rito ang Mount Makiling. Tignan nyo. 3 ang tuktok ng bundok na nabuo rito sa mapa. Eh di ba, parang 3 rin ang tuktok ng Mount Makiling. Parang dibdib ng babae na may pasobrang isa. Pakita nga ng dibdib ay ng Mount Makiling. Tingnan. Huh? Aakitin natin ang Mount Makiling? Bakit hindi? Eh, ang lapit lang dito nun. Pinakamalapit, pero hindi pa natin naaakyat. Hay, akala ko ba matalino ka talaga, Pilo? Alam mo namang balitang-balitang marami raw ang nawawala sa mga nagtatangkang umakyat sa bundok na yan. Saka sobrang taas yan. Ano yun? Balak mo ba akong maging simpayat mo agad sa hirap sa pag-akyat dyan? Ayaw mo pa yun? Shortcut sa pagpayat mo na yun. Ikaw talaga, oo. Hindi sa ayaw. Eh paano ka? Kung ako, mabilis na papayat, baka ikaw, abo ka na lang kapag nakarating tayo sa tuktok. Ikaw ang inaalala ko, no? Aroy, nag-joke pa nga ni. Marunong ka pala dun ha. Hoy, pero sabihin ko sa'yo, wala na akong ipapayat pa. Sa halip, magkakamuscle naman ako sa pag-akyat ko dun. Ikaw papayat, ako magkakamaskels. Magkakamaskels? Baka wala na ring imamuscle pa yan, ugok. O kaya, baka sinlaki na lang ng tigyawat ang lalabas sa'yo. At least, hindi lalaylay ang balat ko. Hindi ka pares mo na kapag biglang payat ay may maiiwan pang nakalaylay na mga balat. Magmumukha kang taong kurtina o kaya piyesta na maraming nakalaylay na mga bandirita sa katawan mo. Basta, kapag dyan sa Mount Makiling tayo aakyat, hindi ako sasama, promise. Anong hindi? May sumpaan tayo bilang trio hiker na kahit anong bundok ay sama-sama nating aakyatin, di ba? Hindi pwedeng hindi tayo kumpleto dito, Bok. Ikaw ang tagapagdala ng bandera natin. Tama na nga yan, Pilo. Saka hindi.
Hindi ako papayag na umakyat tayo ng Mount Makiling, Pilo. Alam mo si tatay mismo simula nang umakyat siya ron ay hindi na siya nakababa pa. Ilang taon na ba nakalipas? Aba, marami-rami na. At hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ang mga labi niya. Alam mo, may kababalagang hindi natin alam na nangyayari sa itaas ng bundok. Yun ang dahilan kung bakit ayokong akyatin natin ang bundok na yun. Saka, hindi talaga tayo pwedeng umakyat doon mga bok. Alam niyo namang maraming limatik sa ruta paakyat doon eh. Isipin ko palang nakakapit ang mga matatabang limatik na yun. Parang kinikilabutan na ako. Nakakadiri! Asos! Parang sa limatik lang takot ka. Kapares mo din na ba silang masisiba at matataba? Natatakot ka pa sa mga kabaro mo ha? Baka mas sila ang dapat matakot sa'yo dahil baka pati sila kainin mo. Isa pa, may ibang ruta naman tayong pwede nating tahakin para maiwasan nating daanan ang mga putikan doon. Teka, bakit? Nakakit ka na ba ng Mount Makiling ng mag-isa mo? At parang may alam kang ruta na pwedeng tahakin doon? Napansin kong medyo natigilang saglit si Pilo sa tanong na yon ni Jimbo. Saglit pa siyang nag-isip at napasulyap sa una ni Jimbo sa katre. Hindi sa nakakit na ako sa bundok Makiling. Ay ano, tignan nyo sa unan, kitang-kita naman eh. Tingin ko, ang ibang marka dyan ay tamang ruta paakyat sa tuktok ng bundok. Alin? Ituro mo nga. At tipuin kung saan ang marka, paano maniwala kami? Hipuin ka dyan. Ew, yaki. Amoy danggit kaya na isinawsaw sa kubeta ang laway mo. Maiya ka naman sa makinis at moreno kung balat ano? Akin na pala ang kamay mo. At yan ang ipantuturo ko. Hindi pa rin tayo aakyat ng bundok Makiling, Pilo. Ayokong ipagsapalaran natin ang mga buhay natin dun. Saka na lang siguro kapag natiyak na ng mga otoridad kung ano ang talagang dahilan ng sunod-sunod na pagkawala na nangyayari sa bundok na yon. Hindi ko lumipas na ang maraming taon at bukas na ulit ang bundok sa publiko ay sisigi na lang tayo ng basta. Hindi katalinuhan yon. Huwag tayong pakasiguro. O ano, Chita hindi ba susunod ang gusto mo no? Kung ipipilit mo pa rin, ikaw na lang ang mag-isang umakyat. Sus, tong pipoy kalbo na to. Nakahanap lang ng kakampi, akala mo na kung sino. Saka Bok Arvin, siya rin lang di ba na naghahanap tayo ng trail sa pag-akyat sa mga bundok? Bakit hindi na lang natin gawing misyon na alamin ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Tito Bidsor? Nako, kung hihintayin pa natin ang mga otoridad ang tumuklas doon, kailan pa? Ang babagal kaya nilang kumilos. Saka paano, tol? Kung buhay pa pala ang tatay mo at naghihintay siyang may magliligtas sa kanya, paano rin kung hinihintay ka pala niya tapos kay tagal na panahon na wala kang ginagawa? Isipin mo, ano na lang ang iisipin niya tungkol sa'yo? Na wala kang pakialam sa kanya, ganon? Ako naman ang natigilan sa sinabing yun ni Pilo. Paano nga kaya kung buhay pa pala si tatay? Posible nga pala yun dahil isa tong antingero. Hindi ito basta-basta mapapahamak na lang sa bundok kung ano ang mga kababalaghang nangyayari doon. Kaya lang ay hindi ko rin maalis sa isip ko na magsuspecha tungkol sa iba pang bagay maliban sa kababalaghan. Paano kung sadyang may mamamatay tao pala sa tuktok ng bundok? Paano kung may sindikato na nagkukuta roon? Nangangahulugan yon na mapanganib pa rin talaga na umakyat sa bundok ng Makiling. Teka nga ulit, Pilo. Bakit ba parang ipinipilit mo na akyatin natin ang bundok Makiling? Dati naman tulad ka rin namin ni Bok Arvin na ayaw umakyat sa bundok ngayon Ikaw pa nga may sabing baka may mga aswang din na nagkukuta doon sa tuktok Yan. Isa pa nga pala yung mga aswang ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng basta-basta umakyat sa bundok ng Makiling. Paano? Kung totoo mga sabi-sabi, di ba? Kung totoo man, di sana hindi basta-basta mawawala si Tito Bidsor. Di ba nga ay isa siyang antingero? Ang bira kayong dalawa. Malamang, kayang-kaya niyang kontrahin ng mga aswang, kaya niyang labanan ng mga yun. Pero sigurado akong hindi mga aswang ang dahilan ng pagkawala ni Tito. May iba pang dahilan. At yun ang importante nating malaman. Pero bakit ngayon lang natin aalamin? Bakit ngayon mo lang pinipilit yan? Pabigla-bigla ka rin no? Para kang paltos na natin na lumilitaw Kita ang paltos.
tumigil ka na nga, babira mo. Saka mas mabuti na yung better late than never. Saka malakas din talaga kasi ang kutob ko na may importante tayong matutuklasan sa bundok ng Makiling. Kaninang kumisnap pa lang ang kalbo mong ulo Ayun, parang nakikinita-kinita ko na ang mangyayari. Si Raulo, kailan ka pa naging si Madam Aurin? Akala ko ba si Tita Ai ka lang? Saka baka hindi ko tubad sinasabi mo. Mas tamang sabihin. Shut up, pwede? Si Enteng Kabisote ko ngayon. Saka yung bunganga mong amoy danggit, maanong magmumug ka na nga muna? Maiya ka naman sa matatangos naming ilong ni Bok Arvin. Balak mo pa yatang mapares sa ilong mong dinaganan ng piso ng mga ilong namin dahil dyan sa nakakasulasok mong amoy ng nguso mo. Oh, haya na naman kayo sa pikunan na biro nyo ha. Ang mabuti pa tulungan nyo na akong maganda ng panghapunan natin. Saka na ulit natin pag-usapan ang susunod na bundok na aakyatin natin. Yang bundok Makiling ay pag-iisipan ko pa kung aakyatin ba natin o wag na lang. Siguro, bukas na lang natin pag-usapan yan. Parehong parang mga hayop na sumisingasing na naghiwalay ang dalawa pagkatapos. Tipikal na eksena nila sa tuwing mauuwi sa pikunan ang biruan nila. Simula pa lang nang mawala si tatay sa bundok at hindi na nakabalik pa, ay sa bahay na tumira ang dalawa kong kabarkada. Ulila na rin ako sa ina noon. Maging sina Pilo at Jimbo ay pareho na ring ulila. Naging para ko na silang mga kapatid. Tulungan kami sa mga gawaing bahay at sa paghahanap buhay. Nang pumatak na nga ang gabi at matapos naming makapaghapunan, nakapagligpit na ng pinagkainan at makapagpahinga saglit, ay natulog na kami na hindi man lang nagkikibuan o nagkikwentuhan. Para bang kanya-kanya kami ng malalim na mga iniisip. Hanggang sa sumapit na ang kalagitnaan ng gabi, isang panaginip ang biglang dumalaw sa akin. Narinig ko ang tinig ni tatay mula sa gitna ng makapal na talahiban sa parte ng bundok Makiling na malapit sa tuktok. Anak, tulungan mo ko anak. Hanapin mo ko. Tay, nasan kayo? Paano ko po kayo mahanap? Buhay pa po ba kayo? Umakyat ka ng bundok Makiling para malaman mo anak. Matagal na kitang hinihintay. Pero ngayon ko lang napag-isip-isip kung ano ang magandang dapat mong gawin para mailigtas ako. Buhay ka pa, tay. Tama, buhay pa nga kayo. Sabihin niyo po sa akin kung anong dapat kong gawin at ililigtas ko po kayo, tay. Aakyatin ko kayo sa bundok, sa kabila po ng lahat. Mapanganib sa bandang itaas ng bundok kung saan ako nagtatago anak. Minsang makalagpas ka sa isang parte ng bundok ay mahihirapan ka ng makababa. Bakit naman po? Ano po bang meron malapit sa tuktok ng bundok? Pinagkutaan ng mga aswang ang bundok anak. Yun ang nadiskubre ko rito. Pero simula nun ay nagtago na ako at hanggang ngayon ay bihira akong lumabas sa pinagtataguan ko dahil sa kanila. Sabihin niyo po sa akin, tay, kung saan po kayo nagtatago para mabilis ko po kayo mahanap kapag nakakit na po kami ng mga kabarkada ko dyan. Hindi ko muna pwedeng sabihin sa iyo, nak, sa panaginip na ito. Posibleng may mga makasagap sa mga tulad kong may kakayang bumisita sa mga panaginip gamit ang kapangyarihang mutya, medalyon o katulad na mga bagay. Mahirap nang makakampon mismo ng dilim at kasabwat pa ng mga aswang ang makalam. Lalo ko mga nganib na matuklasan nila ako rito kapag nagkataon. Basta, umakyat na lang kayo at hanapin niyo ako. May mga palatandaan akong ilalagay sa paligid na kinaroroonan ko. At alam mo ang bagay na yun. Huwag mong sasabihin ang palatandaan kahit kanino. Yun lang po ba, tay? Wala na po ba akong kailangang ihanda at iba pang dapat ihanda laban sa mga aswang? Siyempre, magdala kayo ng mga pangontra at mga sandata laban sa mga aswang. At siya nga pala, anak. Naalala ko ang isa ko pang medalyon. Hanapin mo yon sa luma nating aparador. Kailangan madala mo yon sa bundok para mapagana rin. Magtutulong-tulong tayo laban sa mga aswang dito sa bundok. 2 medalyon ay sapat na para matalo natin sila. Sige na, anak, yun lang. Pagkat papaubos na ang bisa ng pinagana ko para makausap kita sa panaginip. Minsan na pagkakataon lang ito.
Naputol na roon ang panaginip ko kay tatay. Agad nga akong nagising pagkatapos at noon ay madaling araw na. Kaagad ko ring hinanap ang sinasabi ni tatay na medalyon sa lumang aparador. Nang mahanap ko naman ito, ay nagulat pa ako nang bigla itong umilaw ng bahagya at naramdaman ko rin ang bahagya nitong pag-init sa palad ko. Bigla ay naalala ko ang minsang ikinuwento sa akin ni tatay kung paano niya napagana ang una niyang medalyon. Kailangan mong umakyat ng bundok makiling, bandang gabi at kabilugan ng buwan. Kailangan mong pahiran ng sarili mong dugo ang medalyon habang umuusal ng isang orasyon. Natandaan mo yung orasyong itinuro ko sa iyo dati. Yun na yun. At pagkatapos ng orasyon, ay magkakabisa na ang medalyon. Bigla mong mararamdaman ang malamig na enerhiya na papasok sa palad mo at dahan-dahang kakalat sa buo mong katawan. Masinop kong binalot ng puting panyo ang medalyon at binulsa ito. Makaraan ay nilapitan ko kagad ang kalendaryong lunar na nakasabit sa dingding. Sakto, kabilugan ng buwan sa susunod na gabi. Ngayong umaga sasabihin ko na kagad kina Pino at Jimbo para makapaghanda na kagad kami. Pero hindi ko muna sasabihin sa kanilang tungkol kay tatay at ang tungkol sa medalyon. Sasabihin ko na lang kapag nakapagdesisyon na ako na isasagawa nga namin ang misyon na tulad ng sinabi ni Pino. Pagsikat ng araw, pagkatapos naming magawa ang lahat ng gawaing bahay at makapag-agahan, ay sinabi ko na nga kina Pilo at Jimbo ang plano ko. Mga bok, napag-isip-isip ko kagabi ang tungkol sa pag-akyat sa bundok makiling. Naipasya ko ang misyon natin. Naakyatin ang bundok para alamin kung ano ang meron doon at para malaman na rin natin kung ano talaga nangyari kay tatay. Ano? Wait lang Lululukin ko lang itong ginunguya ko Naman kumunti ka pa akong mabilaukan sa sinabi mo, Bok Arvin Sigurado ka mag-aakyatin natin ang bundok makiling? Delikado yun, di ba? Bawiin mo sinabi mo, bawiin mo! Hindi tayo aakyat sa bundok makiling, Bok! Wala! Checkmate ka na, Pipoy Kalbo! Kawawa! Saka maganda kaya ang mission natin. Yes! Excited na ako! Kailan ba tayo aakyat, Bok Arvin? Ready na ako anytime! Ngayong umaga, mag-aahanda na tayo mga Bok. Pagsapit ng hapon, sisimulan na natin ang pag-akyat sa bundok. Ano? Bakit ang bilis naman, Bok? Mamayang hapon kagad. Baka naman pwedeng next week na lang. Mamimili pa ako ng mga pagkain dadali natin Sasamantalain kasi natin ang kabilugan ng buwan mamaya, Jimbo. Saka sa tingin ko, hindi naman tayo magtatagal sa bundok Mga ilang araw lang siguro. Hindi natin kailangan magbaon ng maraming pagkain. Tutuloy talaga tayo mamaya? Sure na yun? Oo, sure na. Sigurado na yun. Be! Kawawa! Aray ko! Hindi ka pwedeng hindi sumama dahil may sumpaan tayo bilang The Trio Hikers. Sama-sama tayong aakyat mamaya. Diyos ko! Baka ito na ang huling pag-akyat natin sa bundok. Baka tayo na susunod na mawawala. Kasalanan nyo kapag may nangyari sa atin. Lalong-lalo ko na si Tae. Aba, baka kayo lang huwag ka nga negative kung mag-isip dyan, Pipoy Kalbo. Alam bang nakakamalas ang pagiging negative kung mag-isip? Dapat, positive lang palagi para hindi mangyari ang kung ano man na kinatatakutan mo. Ikaw talaga, oo. Tama si Bok Pilo, Jimbo. Importante sa pag-akyat natin mamaya ang pagiging positibo. Isa pa, lahat din ang kinatatakutan natin ay paghahandaan natin. Magdadala rin tayo ng mga pangontra at mga sandata laban sa mga masasamang elemento sa paligid. Sa sinabi kong yon, ay napansin kong parang medyo napangiwi si Pilo. Nang mapatingin nga ako rito, ay pasimpleng binago nito ang ekspresyon ng mukha nito. Ayos yan, Bok Arvin. Mahirap na, di ba, kung wala tayong dala kung sakali. Bale, ako lang tagapagdala ng mga pangontra at sandata natin Si Jimbo na lang sa mga pagkain na tubig. Tapos ikaw naman sa camping tent natin at iba pang mga gamit natin. Ayos? At dumating na nga ang hapon. Dala na namin ang lahat. Lumakad na kagad kami.
Pagdating namin sa paanan ng bundok ay sinalubong kami ng isang babaeng trekking guide. Nasa tansya ko ay kaedad lang ni Jimbo. Ang pangalan nito ay Norabel. Kalmado ang aura nito. Palakaibigan at palangiti. Kung magsalita ay parang napakabait ng boses. Welcome sa Mount Makiling. Ako ang alalay niyo sa pag-akit sa bundok. Kabisado ko ang pasikot-sikot sa bundok na to. Alam ko rin kung ano mga ruta na dapat iwasan. Kung saan na magandang camping site at kung ano-ano pa. Lahat din ng tanong niyo ay sasagutin ko hanggat patungkol sa Mount Makiling. Babalaan ko rin kayo kung ano ang mga hindi dapat gawin habang umaakit tayo. Sisiguraduhin kong ligtas tayong lahat sa pag-akyat hanggang sa muli nating pagbaba. At syempre, sisiguraduhin kong mag-e-enjoy kayo sa pag-akyat. Nako, ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na kami sa inyo, Miss Norabel. Iisipin na lang namin na ikaw si Maria Makiling. Parang kasing ganda mo kasi siya eh. Naku, nagpapalipad hangin pa si Chita eh. Ganda lalaki yan. Nako, Norabel, wag mo na lang pansinin tong kasama naming bonjing na kuliglig ha. Ganyan talaga yan eh. Maingay na parang kakatayin na. At talagang may senyas pang paggilit ng leeg si Pilo habang kinikindatan si Norabel na lalo namang ikinainis ni Jimbo. Ano sinasabi mo kakatayin na? Ikaw nga parang natanggalan na ng mga lamang loob eh. Ultimo nga laman, wala nang natira sa'yo eh. Alam mo, para ka ng saranggola. Butot balat. Mamaya biglaan na ng liparin dyan eh. Kumapit ka palagi ah. At least lumilipad. Ikaw kahit lumundag, hindi mo magagawa. Pustahan tayo mamayang pag-akit natin. Umpisa pa lang ay hingal mamoy ka na. Sabihin mo yun sa sarili mo. Akala mo naman kay lakas mo sa katawan mong yan na sa isang iip lang ng hangin mamaya tangayin ka na eh. Tama na nga kayong dalawa. Para naman kayong mga bata. Sumeryoso na kayo at sisimulan na nating umakyat. Yung mga billing ko sa inyo huwag niyong kakalimutan. Norabel, tara na. Teka. Saang ruta pala maganda? Yung hindi kami madadaan sa maraming limatik. Walang problema, sir. Basta sumunod lang kayo sa akin. Bagong ruta ang tinutukoy nyo. Safe na safe tayo ron. Talaga? Safe na safe kami, Miss Norabel? As in, dadali mo ba kami sa heaven? Yes. Heaven na heaven talaga. Wow! Gusto ko yan! At muli ay napansin ko na naman na kinindatan ni Pilo ang trekking guide. Napansin ko rin na parehong kakaiba ang kislap ng kanilang mga mata. Para pangang nag-uusap sila sa mata na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko ay magkakilala silang dalawa. Ni hindi man lang sila nagkakailangan pero hindi ko na lang gaanong pinansin yon. Inisip ko na lang Sir Blair. Nadala lang siguro yon ng pagiging excited ni Pilo. At sinimulan na nga namin ang pag-akyat ng bundok. Nang sandaling yon, ay nagkataong wala kaming kasabayan. Kaming apat lang talaga ang aakyat. Habang umaakyat kami, nang medyo mataas-taas na ang nararating namin, maya-maya ay bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw mula sa di kalayuan. Dahil dito, ay talagang naalerto kami. Ano yun mga bok? Narinig niyo ba yun? Parang sigaw ng tao yun ah. Tayo lang pa talaga umakit dito sa bundok? Baka mamaya may iba pa. Norabel, tao nga ba yun o ano? Naku, wala yun. Unggoy lang yun. Dumami na rin kasi ang mga unggoy dito sa bundok. Madalas nag-aaway-away sila. At ganyan nga, humihiyaw sila para magtawag ng mga kakampi. Norabel, sigurado ka bang unggoy yun? Bakit parang tao yung sumigaw? Saka, ganun ba talaga kung sumigaw ang mga unggoy? Promise, sir. Unggoy lang po talaga yon. Parang tao lang talaga sila kung sumigaw. Saka sir, imposibleng tao po yun. Dahil tayo nga lang po ang umaakit dito sa bundok sa araw na to. Dapat yata tignan natin sa banda ron para makasigurado tayo. Paano kung may naligaw pala na umakyat dito tapos nangailangan ng saklolo, di ba? Aba, parang biglang tumapang ka naman yata ngayon, Pipoy Kalbo. Kung talagang tumapang ka lang nga, kung gusto mo, ikaw na lang ang mag-check mag-isa mo. Saka, wala ba kayong tiwala rito sa guide natin, mga bok?
Maya naman kayo kay Miss Norabel, oh. Ano ba kayo? Hindi sa wala kaming tiwala, Bok Pilo. Nagulat lang talaga kami. Saka bakit ikaw? Parang hindi ka man lang nagulat. Ha? Ay, hindi Nagulat din kaya ako. Hindi nyo na siguro napansin kasi mas nanaig sa akin ng excitement habang umaakyat tayo dito. Ah, ganun ba? O sige, siya. Tuloy na natin ang pag-akyat. Pasensya ka na, Norabel, kung parang nagdududa kami. Naninigurado lang. Wala po yun, sir. Naiintindihan ko naman po na hindi kayo pamilyar dito sa bundok. Ako naman po ready naman po palagi na magpaliwanag. Hanggang sa itinuloy na nga namin ang pag-akyat. Panaka-naka ay minamataan ko sina Norabel at Pilo. May napapansin kasi akong may mga kakaiba sa kilos nila. Parang hindi normal. Basta may kakaiba talaga. Yung kakaibang excitement ni Pilo. Yung kakaibang titigan nila ni Norabel. At yung mga senyas niyang para bang may kahulugan. Nagtuloy-tuloy ang pag-akyat namin hanggang sa malapit ng sumapit ang dapit hapon. Nang di sa kalayuan ay may natanaw akong malawak na talayban. Nakahawig ng nasa panaginip ko ay sinabihan ko na silang bilisan ang pag-akyat at kakailanganin pa naming magtayo ng tent at maghanap ng panghapunan. Ngunit habang papalapit kami sa talayban ay biglang may bagay na nakatisod kay Jimbo. Uy! Ano to? Aba, backpack yata to May bahid ng dugo, mga Bok! Tingnan nyo! Anong ibig sabihin ito? Halatang kinilabutan si Jimbo habang tinitignan ang pinulot na backpack. Sina Pilo naman at Norabel ay napansin kong kakaiba ang tinginan. Para bang hindi nila inaasahan yon. Medyo sariwa pa yata ang dugo sa backpack na to. Palagay ko rin ay dito yata yung may sumigaw kanina, Norabel. O paano? Huwag mong sabihin gamit to ng mga unggoy. Sa tao ang backpack na to. Sandaling natigilan at nag-isip ang guide. Makaraan ay inabot ang backpack mula kay Jimbo. Oo, sa tao nga to. Pero kasi marami mga gamit dito ng mga taong dati nang nawala rito sa bundok. Pinaglaruan lang tumalamang ng mga unggoy na nagkagulo sa banda rito kanina. Sigurado akong nagkapisikalan sila kanina. At ang dugong pumahid sa backpack na to ay dugo lang ng mga unggoy. Alam niyo ba na brutal ang mga unggoy kung mag-aaway-away? Patayan kung patayan talaga. Pero bakit parang wala man lang ibang mga bakas ng dugo sa paligid, di ba? Parang walang bakas ng away dito. Oo nga, parang ganun na nakikita nyo. Pero may mga bakas naman dito na nagkagulo talaga dito kanina. Sige, tingnan nyo ang paligid. Tulad nun, nahawi ang ilang talahib at may mga naputol na mga sanga mula sa mga puno. Teka, parang natigilan ako saglit at nag-isip habang nagmamasid sa paligid. Hindi ako kumbinsidong mga unggoy ang may kagagawan sa pagkakahawi sa mga talahib. Naalala ko rin kasi ang sinabi ni tatay sa panaginip. May nagkukuta nga palang mga aswang sa bundok. Parang hindi yata unggoy ang paraan ng pagkakahawi sa mga talahib. At mukhang hindi rin sa tao, Norabel. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin, sir? Kundi sa tao o sa unggoy, anong sa tingin nyo ang may gawa niyan? Matagal ka ng trekking guide dito, tama? Opo. Kabisado ko pong pasikot-sikot sa buong bundok nito ng makiling. Sa tagal mo na pala rito, wala ka pa bang nakakaengkwentro dito ng mga aswang? Pasimple namang nagkatinginan sina Pilo at Norabel. Napansin yun ni Jimbo. Napakunot ito ng noo at naningkit ang mga mata. Nako, Bok Arvin. Iniisip mo bang aswang ang humawi sa mga talahib dito? Na may mga aswang na gumagala dito sa bundok, ganun? Malakas ang kutob ko na may mga aswang nga rito, Pilo. Sigurado ako doon. Siya nga pala, ganitong dumidilim na. Maglabas na kayo ng mga flashlight, pati yung mga pangontra natin at mga sandata ay handaan nyo na rin. Ilabas mo na, Pilo. Teka Pilo, nasa na pala ang dala mong isang bag? Bakit iisa lang ang dala mo? Ha? Nakaw! Patay!
Naiwan ko sa baba ang bag na naglalaman ng mga pangunta at sandata natin. Hala, paano na to? Mukhang kailangan kong bumaba para kuhanin yun ah. Kaso matatagal lang pa bago ulit makakit dito. Saka sino ang mga kasama ko sa pagbaba? Yun lang ba? Walang problema. May walkie-talkie ako rito, Pilo. Kukontak na lang ako sa mga kapwa ko guide sa baba para dalhin dito ang naiwan mong bag. Sabihin mo lang sa akin ang detalye ng bag mo at kung saan banda mo naiwan. Naman eh, kung ano pa yung importante yung pa talaga ang naiwan? Ay naku talaga! Saglit na nag-isip sina Norabel at Pilo tungkol sa bag na naiwan. Habang nag-uusap sila, ay sinamantala ko namang pasimpleng kausapin si Jimbo. Ang totoo ay may extra akong dalang mga pangontra at sandata sa isa kong bag. Binigyan ko ng ilan si Jimbo at sinabing itago muna at huwag ipapakita kay Pilo o kay Norabel. Ewan ko ba ng sandaling yun, para bang kinukutuban ako sa dalawa. Maya-maya, matapos mag-usap ni Norabel at Pilo, ay bumaling na ang mga ito sa amin ni Jimbo. Mga bok, ayos na. May magdadala na rito ng naiwan kong bag sa baba. O ano? Tuloy na ba natin ang pag-akyat? Sa kasabi pala ni Norabel, wag na raw nating isipin pa ang backpack at mga aswang. Dahil imposible raw na may mga aswang dito. Dahil kahit kailan, ay wala pa raw nakaengkwentrong aswang dito sila Norabel. Ganun ba? O siya, kailangan na rin nating humanap ng magandang pwesto na pagtitirikan natin ang tent. Siguro sa bandaro na lang tayo, sa gilid ng talahiban. Naku Bok, parang nakakatakot naman yung pwesto tinuro mo. Sa gilid talaga ng talahiban? Paano? Kung may maglabasan mula sa talahiban ng mga aswang o mga unggoy na mababangis? Norabel, safe ba tayo na magtayo ng tent sa bandaron na itinuro ni Bok Arvin? Ayon dito sa mapa ko, safe na safe naman tayo sa bandaron. Mukhang mga bagong tubo lang naman ng mga talahib. Ibig sabihin ay presko sa bandaron. Nang makarating kami sa gilid ng talahiban, ay kagad naming itinayo ang tent. Si Jimbo naman ay agad na ring nagluto ng panghapunan namin. Ako naman, habang abala sa pag-check kung matibay ang pagkakatayo ng tent, walang ano-ano, ay parang nararamdaman kong umiinit ang bulsa ko. Naalala ko ang medalyon ni tatay. Sandali akong humiwalay sa grupo para pasimpleng i-check at ilabas ang medalyon. Ha? Ano to? Bagyang umiilaw ang medalyon ko. Ano kayang ibig sabihin nito? Sa banda rito na kaya nagtatago si tatay? O senyales na ba to na kailangan ko na magsagawa ng ritual para paganahin to? Pero hindi pa lumilitaw ang buwan eh. Natatakpan pa to ng makapal na ulap. Ano yung hawak mo, sir? Bakit umiilaw? Medalyon ba yan, sir? Nagulat ako sa biglang pagsasalita na yon ni Norabel. Biglang nasa tabi ko na pala ito na hindi ko napapansin. Sa gulat nga ay mabilis kong muling naibulsa ang medalyon. Hindi to medalyon. Parte lang to ng flashlight. Natanggal eh. Mamaya ko na lang ibabalik sa dati. Sigurado ka, sir? Baka kung ano na yan, ha? O siya, sir. Maghapunan na muna pala tayo. Ipinapatawag na po kayo ni Jimbo. Kabilang ang maghahaponan? Paano ka? Nako, sa susunod na lang po ako, sir. Mauna na po kayo. Jijinggil lang po ako saglit sa bandaron. Kung balak niyo po akong samahan, sir, wag na po. Kaya ko na po ang sarili ko. Saka, baka mahiya lang po ako sa inyo at lalong hindi ako maihi. Sige po. Pero hindi ka ba natatakot mag-isa? Wala naman pong dahilan para matakot ako, sir. Sanay din po ako sa dilim. Sa kabilang isang trekking guide, ay maalam din po ako sa mga self-defense. Lahat ng safety measures at survival tips ay alam ko. Kaya sige na, sir, mauna na po kayo. Ako nang bahala. Nang ipagtulakan na ako ni Norabel ay wala na akong nagawa pa. Ng pagkakataong yun din kasi ay umiinit pa rin ang medalyon sa bulsa ko na may kasama pang pagkibot na hindi ko maintindihan. Dahil naman dito ay naatat ako bigla na sabihin na ang tungkol dito kina Pilo at Jimbo. Ngunit pagpasok ko sa tent ay si Jimbo lang ang nadatnan ko at noon ay nauna na itong nilantakan ang nilutong pagkain. Oh, nasa si Pilo, Jimbo? Mali ko sa titayin yun.
Nagpaalam ka na naiihiraw saglit eh. Ipinatawag na nga rin kita kay Norabel eh. Sa tagal nyo, di na ako makatiis sa gutom ko eh. Alam niyo naman, magugutumin ako, di ba? Sige na, kain na tayo. Napaisip ako ng sandaling yon. Ano kaya ang meron kina Norabel at Pilo? At pareho pa talaga silang umihi. May milagro pa yatang gagawin ang dalawa. Kaya naman ay naisipan kong lumabas uli para manmanan kung tama ba ang hinala ko. Siyempre, iniwasan ko munang sindihan ang dala kong flashlight. Pandinig ang mas pinagana ko. Inaasahan kong makakarinig ako ng mga ungol sa paligid. Pero sa halip na ungol ay nagulat naman ako nang makarinig ako ng tunog na parabang ngumangasab na may kasama pang mahinang atungal. Sinundan ko ang pinagmumulan ng kakaibang tunog na yon sa gilid ng talahiban hanggang sa may maaninag akong anino na nakaupo at parang may kung anong hawak na nilalantakan. Sa kuryosidad ko ay doon ko na sinindihan ang dala kong flashlight. Nanlaki ang mga mata ko sa tumambad sa akin. Isang nilalang na buhaghag ang mahabang buhok. May matatalas, mahahaba at matatalim na kulay itim na mga kuko. Maumbok ang bunganga, natadtad ng matutulis na pangil. Mapupula ang mga mata at malangis ang balat. Isang aswang. May nilalantakan itong sa tingin ko ay lamang loob ng tao. Dahil sa may tabi nito ay nakita ko ang wakwak na katawan ng isang tao at hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko kung sino ang nilalang na ito. Norabel! Isa kang aswang! Ako nga. At wala nang iba. Hindi na kayo makakababa pa sa bundok na ito. Kayo ng kaibigan mo. Ang huling ika-12 at ika-13 na alay sa amin. Alay? Alay? Kayo ang dalawang huling alay para lalong mapalakas sa aming lahi ng mga aswang. At ngayong gabi mismo, magpapaalam na kayo sa mundo. Pagkasabi nun ni Norabel, ay mabilis na kagad ako nitong sinugod. Ako naman ay alertong inilabas ang itinatago kong pangontrang langis at sandata. Ang sandata ko ay latigong gawa sa pinagdugtong-dungtong na pinatuyong tangkay ng makabuhay. May pahid din itong langis na pangontra sa aswang. Sige! Sumugod ka! Porban mo! At malalaptos ang balat mo sa dala kong pangontrang langis! May dala rin akong latigo ng makabuhay! Akala mo wala akong dalang extra? Nagkamali ka. Maging si Jimbo meron din. Aba, magaling. Pues, tignan natin kung agad saan ang depensa niyo kapag tinawag ko na ang kasamahan kong mga aswang na nagkukuta sa bundok na ito. Walang ano-ano ay umalulong ng malakas at nakakakilabot si Norabel. Marahil yun ang paraan nito ng pagtawag sa iba pang mga aswang. Natataranta ko nang agad-agad ay makarinig ako ng paparating na mga kaluskos sa paligid. Kasunod naman ito ay narinig ko ang sigaw ni Jimbo. Aswang! Bakit? Bakpilo! Siya ang gagawin sa klano! Tulungan niyo ako rito! Sukat nun din. Bago pa maglitawan ang ibang mga aswang, ay mabilis ko nang tinakbo ang direksyon ng tent kung saan naroon si Jimbo. May dalawang aswang na nakapasok doon at pinagtutulungan ang kaibigan ko. Dali-dali kong pinaghahampas ng latigo ang dalawang aswang na sinisikap din ni Jimbo na paghahampasin ng hawak naman itong latigo rin ng makabuhay. Masunog kayo mga aswang kayo! Jimbo, dali! Wisikan mo ang mga mata nila ng pangontrang langis para umuso ang sugat nila! Sige, Bok! Masunog kayo mga aswang kayo! Masunog kayo! Masunog kayo! Dahil sa ginawa namin, ay natakot ang dalawang aswang at kagad na nagmamadaling lumabas ng tent habang napapaungol na nasasaktan.
dahil sa nanghahapdi at umuusok nilang mga balat. Sumunod ay mabilis kong hinila si Jimbo at lumabas na rin kami sa takot na baka matabunan kami ng tent na noon ay dahan-dahan nang nagigiba. Saan tayo magtatago, Bok? Grabe! Totoo palang may mga aswang dito sa bundok. Aba teka, si Bok Pilu pala. Nasa naman lokong yun? Naku po, baka nilapanan ng mga aswang yun. Sumunod ka sa akin, Bok. Sa talayban tayo magtatago. Tara na, dali! Ha? Pero bakit naman dyan pa? Baka lalo tayo mapalibutan at mahuli kapag dyan tayo nagtatago. Hindi! Maniwala ka. Nakita kong talaybang yan sa panaginip ko. Diyan daw nagtatago si tatay at kailangan natin siya mahanap. Tuloy, hahanapin ko ang mga palatandaan na sinasabi niya na alam ko. Sa gabi rin ito ay kailangan kong pagganahin ng isa pang medalyon ni tatay na dala ko. Ano ka mo? Napanaginipan mo si Tito Bidsor? Kaluluwa na lang niya malamang ang nakausap mo. Saka paano mo pala pagaganahin ng medalyon? Eh hindi ka naman ang tingero nakapari si Tito. Huwag ka na magtanong pa, Jimbo. Bilisan mo na lang ang pagtakbo mo. Dumadami na mga humahabol sa atin. Aswang din pala mismo si Norabel. Baka na lang niya ang pagiging trekking guide niya. Tayo raw ang panghuli nilang alay. Kaya hindi tayo pwedeng magpahuli. Eh si Bukpilo, baka nahuli nila at naialay na. Diyos ko, wag naman sana. Kahit palagi akong pinagtitipan ng loong yun, eh mahal ko pa rin ang chitahay na yun. Kapag Juan, ay narinig namin ang malakas na tinig ni Norabel. Parang kung saan saang direksyon ito nagmumula. Ano pat, nalilito kami ni Jimbo. Wala kayong takas sa amin sa bundok na ito. Kahit saan kayo magtago, ay mahahanap namin kayo. Walang nakakakyat na gagan dito na nakakababa pa at nakakauwi na buhay. Nanak ko po, Arvin. Sabi ko na nga ba, itinago din natin pag-akyat ng bundok. Bakit kasi hindi nyo ako pinakinggan eh? Mas pinakinggan mo pa si Pilo kaysa sa akin eh. Kasalanan mo rin tumbok eh. Kasalanan mo! Tumahimik ka nga muna, Jimbo. Mas madali nila tayong mauhuli kung mag-iingay tayo. Saka pwede ba? Wala nang sisihan. Nandito na tayo eh. Ang tutukan na lang natin ngayon ay kung paano tayo makakatakas dito at kung paano natin maiisan at matatalo ang mga aswang. Sa dami nila, kakayanin ba natin sila? Mag-isip ka lang ng positibo. Pakiusap, Bok. Hindi tayo pwede magpadala sa takot at kaba. Lalo tayong walang maiisip na solusyon. O siya, tahimik na muna tayo. Focus tayo sa paghahanap kung nasaan si tatay sa talaybang to. Ang flashlight mo pala, huwag mong isagad ang liwanag ha. Saka wag mong itututok pataas. Tamang mababa lang para hindi matukoy ng mga aswang kung nasan tayong banda. At tumahimik na nga si Jimbo at napapakamot pa ng ulo. Ako naman ay sinimulan ng magpaka-alerto sa paghahanap nang sa palagay ko ay tanda sa paligid na magtuturo sa kinaroroonan ni tatay. Maya-maya pa, nang sa tingin namin ay nasa bandang kalagitnaan na kami, ay bigla akong natigilan nang may mapansin ako sa talahiban. Oh, bakit bigla kang tumigil, Bok? Kinakabahan na naman ako sa iyo eh. Sandali. Parang nakita ko na ang hinahanap kong tanda. Sigurado ka? Nasaan? Nilapitan ko ang isang kumpul ng mga talayb na ang bandang ibaba ay itinirintas ng bagya. Itinuro ko ito kay Jimbo sa pamamagitan ng pagtutok ko dito ng flashlight. Hayan oh, nakikita mo ba nakatirintas na talayb? Naalala ko nung maligaw kami ni tatay sa gubat. Ganyan ang ginawa niyang marka para makalabas kami. Yan na ang markang sinasabi ni tatay sa panaginip ko. Ibig sabihin, nasa malapit na ang kinaroroonan ni Tito Bidsor? Tama ka. Kaya maghanap pa tayo ng iba. Palagay ko habang papalapit tayo sa kinaroroonan niya, ay parami ang makikita nating ganyan sa talayban. Pero, baka kalansay na lang ni Tito matutuklasan natin. Hindi, Jimbo. Naniniwala akong buhay pa si tatay. Kinausap niya ako sa panaginip gamit ang kanyang medalyon. Pero imposible. Kitagal na niyang nawawala. Sasagutin ko pa sana si Jimbo. Pero biglang narinig namin ang tinig ni Pilo. Paglingon namin ay nakita namin siya sa isang parte ng talahiban.
Kinakawayan niya kami. Mga bok! Dito! Dito, palabas sa talayban! Dali na! Ha? Oh, bakit biglang sumulpot ang lokong yun? Bok Jimbo, makinig ka muna sa akin. Huwag muna tayong magtitiwala kay Pilo. Ha? Bakit naman, Bok? Basta, may kakaibang kutob ako sa kanya. Marami akong napapansin na kakaiba sa kanya. Tulad na lang yan, bigla na lamang siyang sumulpot. Saka, maalala kong sinabi ni Norabel, tayo lang yata ang gagawin nilang alay pero si Pilo ay hindi niya nabanggit. Oo nga pala. Napansin ko rin nakakaiba sila kung magtitigan ng pasimple. Hindi kaya kasabot ni Pilo mga aswang dito sa bundok? Naku, baka isa rin siya aswang. Hindi tayo sigurado kung aswang din siya. Pero baka siya nagdala sa atin dito bilang alay. Ah, kaya pala atat-atat siya dito tayo umakyat. Ang hayop na chitain na yan. Hindi ko akalain na magagawa niya sa atin to. Hindi lang siya pangit. Pangit din ang ugali niya. Baka may malalim na dahilan kung bakit niya ito nagawa. Kailangan din nating malaman yon. Basta sa ngayon, huwag muna tayong lubusang magtitiwala sa kanya. Lalapitan ba natin siya, Bok? Oo, at may sisiguraduhin tayo sa kanya. Subukan mo siyang wisikan ng pangontrang langis at tignan natin kung ano ang reaksyon niya. Doon natin malalaman kung nahawaan na ba siya ng aswang o ano. At ganun na nga ang ginawa namin. Nilapitan namin si Pilo. Saan ka ba nanggaling, Bok Pilo? At nawala ka bigla kanina? Saka sigurado ka bang dito ang palabas sa talayban na to? Oops! Teka! Hoy! Anong ginagawa mo sa akin, Jimbo, ha? Bakit mo ba ako winiwis ka ng langis? Iniisip mo ba na aswang ako? Hoy! Tao ako, ha? Tao ako! Ano ba nakain mo, ha? Nakakain ka ba ng dumi ng hayop, ha? Dumi ng hayop mo mukha mo. Winiwisikan kita para may pangontra ka laban sa mga aswang at para hindi ka nalalapitan. Saka, bakit may mga pangontra na kayo at may mga hawak pa kayong latigo? Pagkakaalam ko, hindi pa dumadating ang kumuha ng bag na naiwan ko, ha? Problema mo na yun. Ang mabuti pa, sumama ka na sa amin. Sumama saan? Dito kaya ang daan palabas ng talayban. Dito ko na tinabihan ng mahigpit si Pilo. Hinila ko siya at isinabay sa pagtakbo namin ni Jimbo pabalik sa pwesto namin kanina. Tinangkapan nitong kumawala pero kumpara sa lakas ko ay napakahina nito dahil sa kapayatan nito. Hoy! Saan tayo pupunta mga Bok? Ang kamay ko! Uy! Ingatan mo naman, Bok Arvin! Baka mamaya maputol yan eh! Hindi tayo tatakas dito sa talayban to. Hahanapin muna natin si tatay. Kakalabanin pa natin at lilipunin ang lahat ng mga aswang dito. Imposible yung sinasabi mo, Bok! Mukhang marami ang mga aswang dito. Hindi natin sila kakayanin. At saka... Sa ano? Ibibigay mo pa kami bilang alay sa mga aswang, ganun ba? Ha? Walang ganun, Bok, ha? Ano ba pinagsasabi mo? Saka sa ano, kanino mo naman nalaman yan? Nagmamaang-maangan ka pa. Kasabot mo si Norabel, no? Aswang pala babaeng yun. Ha? Ano ka mo? Aswang si Norabel? Sigurado ba kayo? Baka ibang Norabel ang nakita nyo. Kausap ko lang siya kanina eh. Maya-maya ay bigla kaming natahimik nang makarinig kami ng sunod-sunod na mga atungal. Mukhang nasusundan na pala kami ng mga aswang. Kaya naman ay pinaspasan pa namin ang pagtakbo habang ako ay itinuloy ang paghahanap sa mga tirintas ng mga talayb sa paligid. Tulad ng inaasahan ko ay parami na nga ng parami ang nakikita ko. Pero kasabay nito ay palakas naman ng palakas ang mga atungal ng mga aswang sa paligid. Diyos ko mga Bok, baka maaabutan pa yata tayo. Bilisan pa natin ang pagtakbo. Ay, huwag pala. Hintayin niyo ako, hoy. Ay, sandali lang, huwag niyong bilisan. Ayoko mahuli. Bok Arvin, bitiwan mo na kaya ako. Hayaan mong alalayan ko ang kasama nating elepante. Tignan mo naman oh, nagkakandara pa na. Kawawa naman. Hindi kita bibitiwan. Kaya alalay na tayo sa pagtakbo para hindi siya mauli. Wala kaming tiwala sa iyo ngayon. Ha? Bakit naman, Bok? Wala naman akong ginagawang masama. Basta, may mga napapansin kaming kakaiba sa iyo at hindi mo kami masisisi kung pagdududahan ka namin ng ganito. Bahala kayo. Basta ako,
Ang konsensya ko, malinis. Ginagawa ko lang inaakala kong tama para sa mga taong importante sa akin. Ay, teka pala. Iniisip niyo bang kasabwat ko o mga aswang, ha? Ikaw ang nagsabi niyang Pilo. Wala akong sinasabi. Pero bakit? Totoo ba? Aaminin mo na ba? Ewan ko sa'yo, Bok. Ang mabuti pa yata eh. Mahuli na lang sana tayong tatlo ng mga aswang. Pare-pareho na sana tayong mapahamak para wala na kayong ibinibintang pa sa akin. Ang sama naman ng hiling mong yan, Chitae. Palibasa, hindi ka naman kasama sa mga iaala eh. Saka bakit nga ba hindi ka kasali? Yan pa ang isang dahilan kung bakit duda kami sa'yo ni Bok Arvin. Lo, kanino nyo naman nalaman yan? Nanggaling mismo sa bibig ni Norabel. Kami raw ni Bok Jimbo, ang pang-12 at pang-13 na alay. Sinabi niya yun? O babalay ko sa babaeng yun? Malay ko bang... Hindi na natuloy ni Pilo ang sinasabi. Nang walang ano-ano ay bigla kaming nahulog sa isang butas na hindi namin napansin. Bumulusok kami paibaba at bumagsak sa bunton ng tuyong dayami. Sumunod ay nakita namin ang isang matandang lalaki na mabilis na inakyat ang butas sa itaas at sinarhan ito. Mahaba ang ubaning buhok ng matanda. Ganon din ang balbas nitong hanggang bewang ang haba. May hawak itong gasera na gawa sa inukit na bato na parang sinaunang panahon. Luma na rin at kupas na ang suot nitong siraserang damit na parabang pamilyar sa akin. Bigla ay kinatkat ako ng kuryosidad at tinitigang maigi ang itsura ng matanda. Mabilis akong tumayo sa ibabaw ng bunton ng dayami at kagad itong nilapitan. Tay? Tay, kayo ba yan? Ako nga ito, anak. Ngayon lang kita ulit nakita. Kay tagal na panahon ding nangulila ako sa'yo. Maluwaluwang niyakap ako ng maigpit ni tatay. Nanginginig pa siya. Ako man ay napayakap ng maigpit at hindi ko na rin napigilan ang mapaluha at mapahikbi. Tay! Buhay ang tatay ko! Salamat sa Diyos! Sa narinig na pag-uusap namin yun ni tatay, ay nagmamadali na rin nagsilapit sa amin sina Jimbo at Pilo. Pareho silang hindi makapaniwala sa nasasaksihan habang minamataan si tatay. Tito Binsor? Hala! Buhay si Tito! Ang saya-saya naman! Akala namin ay matagal na kayong patay eh! Tito, paano buhay kayo? Inakay muna kami ni tatay papaloob sa parang lunggang kuweba na kinahulugan namin. Matapos ay ikinuwento niya sa amin ang lahat-lahat kung paanong nanatili siyang buhay sa bundok. Aksidente lang din daw niyang natuklasan ang lungga nung tinatakasan din niya ang mga humahabol sa kanya ng mga aswang. Simula noon ay dito na siya nagtago nang hindi nahahanap ng mga aswang. Ang ibabaw din pala ng takip ng lungga ay natatakpan ng mga baging ng makabuhay kaya iniiwasan ito ng mga aswang. Matagal na raw niyang pinag-aaralan ng kilos ng mga aswang sa bundok. Nalaman niyang may kuta ang mga ito malapit sa tuktok kung saan naman ginaganap ang pag-aalay ng 13 mga tao taon-taon para patuloy na lumakas ang lahi ng mga ito. Sa ngayon daw ay may 2 mag-asawang bihag ang mga ito na hindi maglalaon ay iaalay na rin bilang ika-12 at ika-13 alay. Sa huling nabanggit ni tatay ay napansin naming biglang nanghihinang napaatras si Pilo. Ang mga magulang ko. Ha? Ano nangyayari sa'yo, Pilo? Ayos ka lang ba? Naalala mo mga magulang mo sa kwento ni Tito Binsor? Nagtaka kami nang biglang tuluyan ng umiyak si Pilo. Yung klase ng iyak na nakakatakot, nalulungkot at naaawa. Ang mga magulang ko. Kailangan ko mainignan sa mga magulang ko. Teka, di ba ulila ka na sa mga magulang? Kaya anong sinasabi mong kailangan mong mailigtas sa mga magulang mo? Buhay pa ang mga magulang ko. Sila ang 2 biyag ng mga aswang sa bundok na to. O ano? Masaya na ba kayo? Gulat na nagkatinginan kami ni Tatay at Jimbo sa revelasyong yon ni Pilo. Hindi naman akalaing
buhay pa pala ang mga magulang nito. Teka. Paano nabiyag sila ng mga aswang? Saka anong kaugnayan nito sa amin ni Jimbo? Pilo, may dapat pa ba kaming malaman? Una, ay nanahimik si Pilo at malalim na napapaisip habang parang nananantyang napapatingin sa amin ni Jimbo. Sana mga Bok, papatawad at maintindihan niyo ako sa aminin ko sa inyo. Kung kayo man siguro mapunta sa kalagayan ko, gagawin din niyo ang ginawa ko para lang sa ikakalaya ng mga mahal niyo sa buhay. Diretsahin mo na nga kami. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Kasi, nakipagsabwatan ako sa mga aswang, Bok. Bilang kapalit ng kalayaan ng mga magulang ko na biyag nila. Pero hindi ko naman nakalaing 13 alay pala ang ihahatid ko sa bundok bago sila tuluyang makalaya. Patawad mga Bok. Kung kayo ni Jimbo, dalawang panghuli kong ihahatid. Ngayon ako tinatamnan ng konsensya sa 11 inihatid ko rito. Pati kayo. Ipinagsisisiyan kong napilitan akong dalhin dito. Gusto ko na rin talagang sumuko eh. Pero mahal na mahal ko ang mga magulang ko eh. Nahihirapan akong pumili sa inyo. Pare-pareho kayong mahalaga sa akin eh. Nalungkot kami sa nalaman namin yon. Maging si tatay ay nalungkot din. Pare-pareho nga naming nilapitan si Pilo. Nung una ay nagalit ako dahil nagawa kaming pagtaksilan ni Pilo. Pero agad na ibsan nang malaman ko ang masaklap na kalagayan ng mga magulang nito sa kamay ng mga aswang. Pinatahan namin ang grabing pag-iyak ni Pilo sa pamamagitan ng pagtapik at paghagod sa balikat nito. Naiintindihan ka na namin ngayong Bok. Mahirap talaga ang sitwasyon ng mga magulang mo. Kaya lang di kagad kita mapapatawad sa pagtataksil mo sa amin ni Bok Arvin. Ano ang dapat kong gawin para mapatawad niyo ako? Tsaka paano ngayon ang mga magulang ko kung hindi ko kayo maiaalay ngayong gabi? Paano ang gagawin natin kung hindi kayo ang maiaalay? Sila ang maiaalay. Pwede namang isa ako sa maging alay. Pero ikaw ang isa pa at hindi si Bok Arvin. Ang sama mo para idamay pa siya. Napakamakasarili mo. Ayoko maging alay. Ang totoo, naisip ko na rin yan noon. Pero kasi gusto ko pa makapiling ng matagal ang mga magulang ko eh. Kaya naisip ko kayong dalawa ang maging alay dahil wala na kasi akong choice eh. Wala na akong madadala eh. Eh di ladies choice na lang. Masarap kaya yun. Ladies choice ka dyan. Huwag ka na nga magbiro. Seryoso na sitwasyon natin ngayon, nagbibiro ka pa? Ay, alam mo, ang sarap mong daganan hanggang sa maging violet ka, Pilo. Sakit sa ulo ng problema dala mo. Ngayon ay nanganganib tayong lahat sa mga aswang kapag nalaman nilang hindi matutuloy ang alay. Pati mga magulang mo kawawa. Paano rin kapag natuntun nila itong pinagtataguan natin? Eh di checkmate na. Dito na kami nagkatinginan ni tatay. Tumango-tango siya sa akin at umakmang magsasalita. Eksakto pala ang pag-akit nyo rito sa bundok at ang pakikipag-usap ko sa isa panaginip, Arvin anak. May solusyon ng problema ni Pilo. Dala mo ba ang medalyon, anak? Inilabas ko ang medalyon na noon ay bahagyang umiilaw, ngunit patay sindi. Nagtatakang napatitig dito sina Jimbo at Pilo. Heto po tay. Kailangan na po natin itong paganahin. Baka nahawi na rin po ang ulap sa labas at lumitaw na po ang bilog na buwan. Pero baka nakaabang na sa atin sa labas sa mga aswang, Bok. Wala tayong magagawa kundi ang harapin at kalabanin sila. Importanteng mapagana ang medalyon para may makakatulong ang isa ko pang medalyon para tuluyan nating matalo ang mga aswang. Kaya humanda kayo. Nasaan pala mga pangontra nyo at mga sandata, Arvin anak? Heto po tay. Kami lang po ni Jimbo meron. Konti nga lang po pagkat extra lang po ang mga to. Ang iba kasing dala namin ay nasa bag na iwan ni Pilo doon sa baba ng bundok. Patawad. Patawad talaga mga Bok. Kung sinadya akong iwanan yun. Alam nyo na. Yun din kasi ang utos sa akin ni Norabel eh. Sorry na talaga. Puro ka sorry. Dapat ay mag-isip ka rin ng paraan kung paano ka makakabawi sa amin.
Ilabas mo ang mga muscle mo na pinagmamalaki mo. Kahit gatigyawat pa yan, tatanggapin namin. Si Raulo. Sige na, oo na. Ikaw na ang puro muscles. Puro taba nga lang. Ayan na naman kayo eh. Para na naman kayo mga aso't pusa. Sige na, humanda na kahit lalabas tayo. Haharapin natin ang mga aswang. Gagabayan tayo ni tatay. Paano pala ako, Bok? Wala akong panguntrat sa data. Yan kasi. Ikaw din tuloy ang lugi sa ginawa mo. Karama mo na yan. Kaya kung di ka totoo nagsisisi, baka mas mabigat pa rin ang darating sa'yo sa gabing to. Malas mo. Naku, wag naman sana. Totoo naman kasing nagchichiji na ako eh. Patutunayan ko sa inyo na nagchichiji na talaga ako. Paglabas namin sa lungga, sa kabutihang palad ay walang mga aswang na nag-aabang sa amin. Pero hindi pa kami nagpakampante. Nakiramdam pa rin kami sa paligid at baka tahimik lang silang nag-aabang. Aba, nakapagtataka. Walang mga aswang sa paligid. Samantalang nung hinahabol tayo dinig na dinig ko ang mga kaluskos at atungan nila. Pero ngayon, tahimik na tahimik ka. Hindi talaga sila makakalapit sa lungga ko, mga anak. Sa palibot ng lungga, ay gumawa ako ng markang kontra sa mga aswang. Yun ang mga tirintas na ginawa ko sa mga talayb. Nakasingit sa mga yon ang mga baging ng makabuhay. Pabilog ang ginawa ko. Mapapaso sila at masusunog. Oras na makapasok sila sa bilog. Wow! Ang galing niyo po talaga, Tito. Kaya po pala nakasurvive kayo dito sa bundok Paano po yan? Di pwede na pong isagawa ni Bok Arvin ang pagpapagana ng medalyon na walang abala mula sa mga aswang. Tignan niyo po, lumilitaw na rin po ang bilog na buwan. Hindi na natatakpan ng mga ulap. Tama. Arvin anak, samantalahin na natin ang pagkakataon habang hindi pa nakakaisip ng pagontra ang mga aswang sa ginawa kong marka sa palibot. Oras na makontra nila to, ay masusugod na nila tayo. Tiyak na mahihirapan tayong kalabanin sila na iisa lang ang gagamitin nating medalyon. Dali na, Bok, sige na. Naku, yari parang may naririnig na naman akong paparating na mga kaluskos. Sige na, Bok Arvin, simulan mo ng pagpapagana, dalian mo. At natatarantang sinimulan ko na nga ang ritual ng pagpapagana ayon sa itinuro sa akin ni tatay. Lumuhod ako sa damuhan at inilapag sa harap ko ang medalyon. Pagkatapos ay inilabas ko ang jungle bolo ko at sinugatan ang palad ko. Pinatakan ko ng dugo ang medalyon habang inuusalan naman ito ni tatay ng isang orasyon sa wikang hindi ko maintindihan. Maya-maya pa ay biglang umusok ang dugo ko na pumatak sa medalyon. Kasunod nito ay unti-unting nagliliwanag ang medalyon. Malaginto ang kulay nito. Ngayon ay damputin mo ang medalyon, anak, at itapat mo sa dibdib mo. Damin mo malamig na enerhiyang lulukob sa'yo. Tiisin mo sa loob ng 3 minuto ang panginginig at paninigas ng buong mong katawan. Pumikit ka at wag na wag mong ididilat ang iyong mga mata hanggang sa matapos ang panginginig mo. Ngunit pagpikit na pagpikit ko at nang magsimula ang panginginig at paninigas ng katawan ko ay siya namang pagsisimula ng komosyon sa paligid. Narinig ko pa ang tinig ni Norabel mula sa malayo. Tansya ko ay mga ilang dipa na lang mula sa kinaroroonan namin. Mukhang nasa paligid nga lang ito at ang mga alipores nitong mga aswang. Pilo! Makinig ka! Anong ibig sabihin ito? At hindi kami makalapit sa kinaroroonan mo at ng mga kasama mo? Tinatangka mo ba kaming linlangin? Alam kong isa sa mga kasama mo ay nagtataglay ng medalyon. Isuko mo siya sa akin. Kung hindi! Kung hindi ano, Norabel? Anong gagawin mo? Hawak ko ngayon ang mga magulang mo. Narito sila. Dalhin mo sa akin ngayon din ang 2 alay. Kung hindi, ay ang mga magulang mo na mismo ang iaalay namin! Wag! Wag, Norabel! Maawa ka sa mga magulang ko! Makiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw! At magdadala ako ng 2 bagong alay! Wag lang ang mga kaibigan ko! Hindi! Ngayon na ang takdang gabi ng pag-aalay.
Hindi pwedeng mabinbin ang gabi ng pag-aalay. Pagpatak ng ating gabi, ay kailangan may maialay sa Diyos naming mga aswang. Kaya kung hindi mo ibibigay sa amin ang dalawa mong kaibigan, ay ang mga magulang mo na ang iaalay namin. Nang marinig ni Pilo ang tinig ng nagmamakaawa at umiiyak niyang mga magulang, ay lalong nagwala sa pag-iyak si Pilo. Kawawa ang mga magulang ko. Mang Dorabel, huwag mo silang iaalay. Sige, ganito na lang. Ako na lang ang magiging alay bilang kapalit nila. Handa akong isakripisyo ang sarili ko para sa kalayaan nila. Hindi sapat na ikaw lang. Kulang pa ng isa. Isama mo na rin ang isa mo pang kaibigan. Yung may medalyon na hindi pa gumagana. Hindi! Hindi pwedeng si Bok Arvin namin na magiging alay! Pwede bang ako na lang? Ako na lang ang alay para sa dalawang tao. Total parang dalawa na rin ako, di ba? Hindi rin pwede. Ang dalawang tao ay dalawang tao. Hindi pwede pag-isahin. Saka ayaw rin pala namin at sobrang taba na alay. Masusuya ang Diyos naming Serak. Masyado kang maseba. Nang sandaling yun, ay natapos na ang panginginig at maninigas ng katawan ko. Pakiramdam ko ay parang bago akong tao. Napakagaan ng pakiramdam ko, pero hindi ko na yung ganong pinansin. Mas tinutukan ko ang kasalukuyang nagaganap kay Pilo at sa mga magulang nito. Ang aarte niyo mga aswang kayo! Mga tsusi pa kayo! Ang papangit niyo naman! Lechon na lumalapit sa inyo, ayaw niyo pa? Ano gusto niyo, toothpick? O ayan si Pilo, inyong-inyo na! Buwisit kang baboy ka. Wala kaming pakialam sa'yo. Extra ka lang kita. At least hindi ako kontrabila katulad mo! Nasa huli ay matutsugi din! Be! Humanda ka sa akin mamaya. Ano na, Pilo? Hinihintay ko ang desisyon mo. Paano ba to? Anong gagawin ko? Ayoko ba ialay ang mga magulang ko? Maya-maya pa, napansin kong umabante si tatay at hinarap si Norabel. Ako? Pwede naman sigurong ako ang ikalawang alay kasama ni Pilo. Inirekomenda ko ang sarili ko. Nagulat ako roon. Hindi ako makakapayag na mangyari yun. Maging sina Jimbo at Pilo ay nagulat at napatingin kay tatay. Tito Binsor, bakit kayo? Anong ibig sabihin nito? Hindi pwedeng kayo maging alay. Bok Arvin, pigilan mo si Tito. Hindi tama ang binabalak niya. Lalapitan ko sana si tatay. Pero napansin kong may ano siyang isinenyas sa kanyang likuran gamit ang kanyang mga kamay. Mga senyas na kaming dalawa lang ang nagkakaintindihan. Itinuro niya yun sa akin simula ng bata pa ako. Ayon sa senyas niya, kailangan daw niyang malapitan si Norabel na noon ay natukoy na niya sa pamamagitan ng kanyang medalyon na ito pala mismo ang reyna ng mga aswang. Kailangang mapatay si Norabel pagkat kapag napatay siya ay manghihina na ang lahat ng iba pang mga aswang at madali na silang malilipol. At para mapatay si Norabel, kailangan ko raw pakinggan ang ibinubulong sa akin ng medalyon. Nakakapagana pa lang namin at sundin ko lang daw ang iniutos nito. Maliban pa ron ay sinenyasan din ako ni tatay na magdrama kunwari para iligaw ang kanilang binabalak. Tay, teka, anong ibig sabihin nito? Bakit niyo po ibibigay ang sarili niyo? Matapos ko kayong mahanap ay ganito? Sige, ialay niyo ang sarili niyo. At sinasabi ko sa inyo, magpapakamatay talaga ako. Sana pala hindi ko na lang kayo inakyat sa bundok na to. Hinayaan ko na lang sana kayo mabulok dito. Alam mo ba, Arvin? Kung bakit handa akong ialay ang sarili ko sa mga aswang? Dahil dismayado ako sa'yo. Kay tagal na panahon kitang hinigtay para iligtas ako. Pero ngayon ka lang sumipot. Ngayon pa na hinanghina na ako at malapit ng kunin ni kamatayan. Sana pala ay pumayag na lang ako sa nanay mo noon na ipalaglag ka.
Wala kang silbing anak. Wala akong anak na Arvin. Wala akong anak na inutil. Ah, ganon. Inutil pala, ha? Mas inutil kayo! Hindi nyo man lang nagawang iligtas doon si nanay sa kamay ng mga aswang. Iniligtas nyo ang iba. Pero ang sarili ninyong asawa, pinabayaan nyo! Pati mga kapatid ko, hinayaan nyo lapayin ng mga aswang! Ako lang ang nakaligtas nun. Sa sariling sikap ko pa! Ngayon sabihin nyo, kung sino ang inutil sa ating dalawa? Sino? Patawad, anak. Patawad sa mga nasabi ko. Ako nga ang inutil sa ating dalawa. Kaya bilang kabayaran sa mga nagawa kong pagkakasala, hayaan mo na lang na ialay ko ang sarili ko sa mga aswang. Hayaan mong magsama-sama na kami ng nanay mo at ng mga kapatid mo. Siguro'y mapapatawad nila ako sa pamamagitan nito. Pero tay, paano naman ako? Kung ganun, iaalay ko na rin po ang sarili ko. Total, ay ako rin naman po talaga ang gusto ni Norabel na maging alay. Magsama na po tayong may alay ngayong gabi. Laylay ang balikat na kunwaring lumapit ako kay tatay. Takang-taka naman at nakaawang pa ang mga bunganga na nakatingin sa amin sina Jimbo at Pilo. Teka po, Carmen! Tito Bichar! Ano ba nangyari sa inyo dalawa? Hoy, bakit ganito? Hindi pwede kayong dalawa maging alay! Pilo! Pigilan natin sila! Tito, Bok, sigurado ba kayo sa naging desisyon nyo? Hindi kami dalawa na lang ni Jimbo magiging alay, wag na kayo! Huwag mo nang ipilit, Pilo. Buo na ang desisyon namin ni tatay. Saka para sa mga magulang mo to. O ano, masaya ka na ba? Napapailing na biglang sumugod kami ni Pilo at pinaghihila. Pero malakas ko siyang itinulak sabay palihim na sinenyasan na palabas lang namin ni tatay ang lahat. Agad namang yung nakuha ni Jimbo, kaya naman ay umakto na rin ito. Bok, Pilo! Tama na! Hayaan mo na lang sila mag-ama! Tama naman yun eh! Mga inutil sila dalawa! Ang mahalaga yung kaligtasan ng mga magulang mo, di ba? Pagkatapos ito, makakababa na tayo ng bundok! Kaya sabihan mo na si Norabel na kunin na mga alay at palayain na mga magulang mo. Sige na! Tama ka, Jimbo. Kung sa bagay, ano pa nga ba ang papel ng mga inutil kundi maging sakripisyong alay para sa buhay ng iba? Norabel! Ito na, sige na! Kunin mo na ang dalawang huling alay ko at palayain mo na mga magulang ko! Bilisan mo! Ikaw ang maghatid sa kanila. Hindi ako makalapit sa inyo. May pagontrang humaharang sa amin. At sumunod naman si Pilo. Inihatid niya kami hanggang sa labas ng markang bilog ni tatay na mga tinirintas na mga talahib. Pero bago pa man kami tuluyang makalabas, ay binulungan ko si Pilo. Pilo, bago tayo tuluyang makalabas, ay sabihan mo si Norabel na palayain kagad ang mga magulang mo mula sa pagkakagapos. Tapos ay saka tayo lalabas. Mahirap na kapag biglang nagbagong isip ni Norabel. Itulak mo kagad ang mga magulang mo papaloob sa markang tinirintas. At ganun na nga ang nangyari. Norabel, heto na mga alay. Pero bago kami tuluyang makalabas, ay tanggalan mo muna ng gapos sa mga magulang ko at palayain mo na sila. Uutakan mo pa ako, ha? Kayo ang dapat na maunang lumabas sa markang pagontra. Saka ko lang palalayain ang mga magulang mo. O kung gusto mo, ay sabay. O kaya naman, paglabas ng isang alay, patatakasin ko na ang iyong tatay. Paglabas naman ng ikalawa, ay ang nanay mo naman. Ano? Deal? May padil-dil pa ang isang to. O sige, deal! Unang nagpresentang lumabas si tatay at totoo ngang pinatakas ni Norabel ang tatay ni Pilo. Agad itong hinila ni Pilo papasok sa marka. Pero nang ako naman ang lumabas ay hindi pinatakas ni Norabel ang nanay ni Pilo. Dahil dito ay umangal kagad si Pilo. Oh, ano to? Ba't tayo mo patakasin si nanay?
Anong ibig sabihin nito, Norabel? Ang deal ay deal dapat! Pero dapat ka rin lumabas, Pilo. Hindi ko patatakasin ang nanay mo kung hindi ka rin lalabas sa marka. Bakit? Natatakot ka na ba ngayon sa akin? Dati naman ay hindi, di ba? Nang puntong yun, ay palihim kong sinenyasan si Pilo na lumabas na rin. Sige, lalabas ako. Pero dapat paglabas na paglabas ko, ay patakasin mo na agad si nanay. Sige! Ngunit nang makalabas si Pilo, ay hindi kagad kinalagan ni Norabel ang kanyang nanay. Kaya naman dito na kumilos si tatay. Mabilis niyang inilabas ang kanyang medalyon at kagad itong pinagana. Walang ano-ano ay biglang naglabas ang medalyon ng nakakasilaw na liwanag. Itinutok ito ni tatay kay Norabel dahil sa tindi ng liwanag ng medalyon ay napaatras si Norabel at ang mga kasama nitong aswang. Kanya-kanya silang takip ng kanilang mga mata. Dahil naman dito ay nabitiwan ni Norabel ang nanay ni Pilo. Madali ka, Pilo! Kalagan mo at patakasin ang nanay mo at bilisan niyong pumasok pabalik sa loob ng markang tirintas! Sige na! Pero paano po kayo? Nang hindi pa rin kumikilos si Pilo, ay ako na ang nagkalag sa gapos ng kanyang nanay. Makaraan ay mabilis ko silang ipinagtulakan papasok sa markang sinasabi ni tatay. Huwag niyo na kaming alalahanin ni Itay, Pilo! Kami nang bahala rito! Basta wag kayong lalabas ni na Jimbo sa proteksyong marka sa Talayban kahit na anong mangyari! Sige, Bok. Galingan nyo, ah. Hayaan nyo, ipagdadasal namin ang tagumpay nyo na sana matalo si Norabel. Tsaka, Bok, maraming salamat din pala sa pagliligtas nyo sa mga magulang ko. Napakalaki na ngayon ang utang na loob ko sa inyo. Pangako, babayaran ko lahat ng mga kasalanan ko. Sige na, kumilos ka na! Dahil pangdaldal! Samantala, si tatay naman ay napansin kong aligaga. Napansin ko ring parang medyo nabawasan ang tindi ng liwanag ng kanyang medalyon. Arvin, anak! Ilabas mo ang medalyon mo! Wala pa bang binubulong yan sa'yo na dapat mong gawin? Parang nagsisimula ng humina ang liwanag ditong medalyon ko! Sakto naman, nasa sandaling yon ay nararamdaman ko ang kakaibang lamig at pagkibot ng medalyon sa bulsa ko. Nang dukutin ko ito at ilabas, ay biglang may bumulong sa isip ko ng dapat gawin. Ayon dito, ay kailangan ko raw itong paganahin at magpalabas din ng nakakasilaw na liwanag na kapares ng kay tatay. Kailangan ko raw mag-concentrate at iusal ang munting orasyon na binigkas nito sa isip ko. Ngunit nang sisimulan ko na ang pagpapagana, ay saka naman unti-unti nang tuluyang humihina ang liwanag ng medalyon ni tatay. Kasabay nito ay ang sabay-sabay na nanggagalating pag-atungal ng mga aswang sa paligid. Lalong-lalo na si Norabel. Nataranta ko dahil dito. Ano pat ang unang pagtatangka kong paganahin ng medalyon ay pumalpak. Mali ang pagkakausal ko dahil nabulol ako. Sa malas pa ay nabitiwan ko ang medalyon at lumagpak sa tamuhan. Ano na, anak? Malapit nang mamatay ang liwanag ng medalyon ko! Paganahin mo na sa'yo! Sige na! Nang pupulutin ko na ang medalyon, ay saka naman biglang nagpatay sindi ang liwanag ng medalyon ni tatay. Hanggang sa tuluyan na itong namatay. Dito na tuluyang nagwala sa galit si Norabel at ang mga kasama nitong aswang. Katapusan nyo na kayong mga ba? Hindi kayo magtatagumpay! Mga kasama! Suguri na tuliin sila! Sirain din ninyo ang mga medalyon nila para hindi na nila mapagana! Ngayong gabi rin ay iaalay natin sila kay Arak! Sugod! Nang magsisugod na sila, ay lalo akong nataranta. Nang makita kong makakalapit na ang isang aswang kay tatay, ay naisipan kong hagisan siya ng isang botelya ng pangontrang langis mula sa bulsa ko. Tay! Salo! Wisikan nyo ng pangontrang langis yan! Heto rin ang latigo! Matapos yun, ay tuluyang ko nang pinulot ang medalyon. Nanginginig ang mga kamay ko. At para makapag-concentrate ako ng maigi, ay pilit kong kinalma ang sarili ko at nilabanan ng kaba at pagkataranta. Bilisan mo, anak! Malalakas sa mga aswang na to! Mukhang hindi ko na sila matatagalan!
Pagtulungan niyo ang matandang yan at ako na ang bahala sa kanyang anak! Nang makita kong sa akin nasusugod si Norabel, ay binisan ko na ang pagbigkas ng orasyon. Inunat ko ang kamay ko paitaas habang nararamdaman ko ang napakalamig na enerhiya na bumabalot sa katawan ko. Mabilis na hinigop ng medalyon ang enerhiya hanggang sa wakas ay maglabas din ito ng matindi at nakakasilaw na liwanag. Sa wakas, ngayon ay itutok mo na kagad sa reyna nila! Hayala si anak! Hindi! Hindi kayo magtatagumpay! Madadamba na sana ako ni Norabel pero bigla siyang napaatras nang biglang itutok ko sa kanya ang nakakasilaw na liwanag ng medalyon ko. Napaatras din ang iba pang mga aswang sa takot. Iniwan din nila si tatay. Ang iba pa ay dali-dali nagsilapit kay Norabel at tinangka itong takpan para hindi masilaw. Nakatalikod ang mga ito. Sige! Takpan niyo ako mga kasama at dahan-dahan ako nalapit sa kanila! Kailangan magsakripisyo ang ilan sa inyo at tagawin ang mga medalyon! Hindi pwedeng wala tayong maiaalay kay Arak ngayong gabi! Kaya lahat ng paraan ay gawin natin! Kailangan tayo ang magtagumpay! Arvin anak, ituloy mo lang ang pagtutok sa kanila. Hintayin mo ako at pagaganahin kulit ang medalyon ko. Kailangan magsanib ang liwanag ng mga medalyon natin para magtuloy-tuloy lang ang pagpapalabas ng nakakasilaw na liwanag at para hindi na kailanganin magsalitang patayo ng pagpapagana. Sige lang tay, bilisan nyo pagkat tinatangka nilang sumugod. Tayo ang kailangan magtagumpay at hindi sila. Hindi! Hindi kayo magtatagumpay! Sige mga kasama! Ituloy nyo lang ang pagsugod! Tiisin nyo ang liwanag ng kanilang medalyon! Pwes, tignan natin. Walang kasamaan ng mananaig hanggang dulo. Ngayon na ang panahon para tuldukan ang pamamayagpag nyo sa bundok na ito! At sinimulan na nga ni tatay na paganahin muli ang kanyang medalyon. Inusal din niya ang inusal ko kanina. Ngunit nagtaka kami nang ayaw gumana ng medalyon ni tatay. Ano yan? Ano nangyari, tay? Bakit hindi gumana? Palpak kayo mag-ama. Hindi nyo ba alam na may kakayahan akong sumipsip ng enerhiya ng mga medalyon na itinutok nyo sa akin? Kaya sige lang, itutok mo lang sa akin ang medalyon mo, Arvin. Mamaya lang ay mawawala na rin ng silbi ang medalyon mo. Sinasabi ko sa inyo, katapusan nyo na ngayon. Humanda na kayong magpaalam sa mundo! Hindi! Hindi totoo yan! Huwag kang maniwala sa kanya, anak. Sinungaling ang hayop na yan. Alam ko na, may nakalimutan pala akong idagdag sa orasyon ko. Akala nyo siguro ngayon, humanda kayo mga salot na aswang kayo! Mga kasama! Bilisan nyo pa ang pagsulog! Tay, bilisan nyo! Hayaan na sila! At yun na nga, sa wakas ay naglabas na rin ng nakakasilaw na liwanag ang medalyon ni tatay. Talagang namangha kami nang ang liwanag nito ay sumanib sa liwanag ng medalyon ko. Bunga nito, ang nangyari ay nagmistulang parang umaga sa kinaroroonan namin. Kung saan saang direksyon kumalat ang liwanag, ni walang aninong makikita. Tinangka pa ngang magsipagtago ng mga aswang sa mga talahiban pero wala silang magawa dahil nga walang anino ang mga bagay-bagay sa paligid. Dito na nataranta at naging desperado si Norabel. Nagsimula na rin siyang bumalik sa kanyang anyong tao dahil nga parang umaga na. Hindi makapag-aanyong aswang ang mga aswang sa umaga. At kung maaabutan sila ay masusunog sila at maaagnas hanggang sa maging abo. At ganun nga ang nangyari kay Norabel at sa mga aswang. Unti-unting umusok ang kanilang mga katawan. Hindi! Hindi maaari ito! Hindi pa itong katapusan ko at ang lahi ng mga aswang! Hindi! Nagwala si Norabel pero kahit na anong gawin niya ay patuloy na umuusok ang buo niyang katawan hanggang sa tuluyan itong masilaban sa apoy 10 ng kanyang kapwa na mga aswang. Patuloy silang nasunog
hanggang sa naging abo. Samantala, ang talahiba naman ay hindi tinablan ng apoy, tanging mga aswang lang talaga ang tinupok nito. Sa ganung paraan namin natalo si Norabel at lahat ng kanyang mga kampon sa bundok ng Makiling. Matapos yun ay binalikan na namin sina Jimbo, Pilo at mga magulang nito. Nanatili kami sa bundok hanggang mag-umaga. Pagsapit naman ng umaga ay masaya kaming sama-samang bumaba na nagbibiruan. Mahiwaga at napakakintab na bolang kristal. Sabihin mo sa akin kung saan bundok na naman ang susunod naming aakyatin. Pwede na ba uli ang Mount Makiling? Sira ulo! Pinagtitiripan mo na naman ng kalbo kong ulo ah! Saka Mount Makiling ka dyan. Sa ibang bundok muna tayo mag-hike sa loob ng 11 linggo. Kala mo ah! Teka, alam mo bundok ba ang tinutukoy mo? Sa bundok ng pagtitika sa simbahan. 11 na linggo, nahihingi ka ng tawad sa Diyos dahil sa 11 na kaluluwa na inalay mo sa mga aswang. Yun. Ah, okay. Gagawin ko naman talaga yan eh. Pero, nasa na pala ang mapa? Mapa. Heto. Paliguan kaya kita ng laway at plema ko ha? Tawanan kami ni tatay at ng mga magulang ni Pilo sa eksenang yon ng paghahabulan ni na Pilo at Jimbo. Sir Blair, simple lang naman ang natutunan ko sa karanasan kong ito at ng mga kaibigan ko. Hindi lahat ng panganib ay dapat iwasan. May mga panganib na kailangang harapin upang matuldukan ang higit pang panganib at kasamaang dulot nito. Tulad na lang sa bundok Makiling, kung hindi namin hinarap ang mapanganib na misyon, ay hindi matutuldukan ang pagkukuta ng mga aswang sa tuktok ng bundok. Ngayon nga ay wala na ngang mga aswang doon. Tungkol naman sa pagkakaibigan, natutunan naming sa tunay na pagkakaibigan, kahit gaano pa kabigat ang kasalanan ng isa't isa, darating pa rin sa puntong magagawa mo pa rin na lubusang magpatawad. Lalo na at nakikita natin na mula sa puso at may bungang gawa ang pagsisisi. Muli, ako po si Arvin at dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po.